Mga kaibigan, sa bihirang pagkakataon, panauhin po natin ngayong umaga sa ating palatuntunan. Wala pong iba kundi ang kagalang-galang na Pangulo ng Republika ng Pilipinas, si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Ma'am, magandang umaga po and welcome to the program. Magandang umaga, Joe. Maraming salamat sa pagkakataon din na makipag-usap sa ating taong bayan sa pamamagitan ng iyong napaka-popular na programa. Magandang pagkakataon ito sapagkat sa nakalipas na mga panahon, hindi tayo nagkaroon ng pagkakataon na mai-project yung mga ginagawa ng ating administrasyon. Siguro sa malapit na inarap, matatapos ang inyong term, paano po ninyo gusto maalala ng taong bayan ang inyong pamamahala bilang Pangulo ng Republika? Sana maalala ng taong bayan na araw-araw ako'y nagising, nagtrabaho ng masigasig, dahil gusto kong ihatid sa ating taong bayan ang mga tunay na at mahulugang mga resulta sa kinabubuti ng kanilang buhay. Mula sa unang araw ng aking pagkapangulo, talagang yun ang gustong gawin, ma-turn around ng ating ekonomiya, maglikha ng trabaho, at ganon, mamuhunan din sa taong bayan at saka sa infrastruktura. At ako naman ay nasisiyahan sa itong, or meron akong fulfillment sa aking nagawa, pero inaasahan ko rin na maalala ng taong bayan na kinailangan gumawa ako ng ilang mga mahihirap at hindi popular na desisyon, gaya ng pagtaas ng buwis. Ngunit ito ay ginawa ko para naman magkaroon tayo ng kakayahan na sirain na yung cycle of yung economic misery na matagal nang umiiral sa ating taong bayan. At dahil sa bagong pondo na nilikom natin, kahit ito ay hindi popular, ay namuhunan tayo sa ating taong bayan. Para sa mga pamilya na kapag napalawak natin ang kalinga sa kalusugan, para sa kabataan, nakapagtayo tayo ng maraming paaralan. Para sa malalayong bayan at lugar, nakalagay tayo ng tubig at saka kuryente. Kahit na nga dito sa Metro Manila, na nagawa rin natin yung mga concessionaires ay magdagdag ng tubig dito sa Metro Manila. At para sa napakaraming masisipag nating taong bayan, ay nagtayo tayo ng sistema ng transportasyon sa buong bansa mula sa isang dulo hanggang sa kabilang dulo, at ito ay para naman guminhawang araw-araw na buhay. At para dun sa mga mahihirap nating mga kababayan, yung Common Tao Day, isa po sa mga pinupuri ng ating mga listeners. Tama. Kasi yung aking tatay, meron din siyang Common Man's Day tuwing Biyernes. At ito naman ang ginagawa natin, dinadala natin sa iba't ibang bahagi ng Sa mahabang panahon ng inyong panunungkulan mula 2001 hanggang 2010, definitely maraming may hirap na desisyon kayong ginawa sa inyong pamumuno, bilang Pangulo. Ano po yung may tuturing ninyong most fulfilling o kaigay-gaya sa naturang mga desisyon? Well, dito sa desisyon halimbawa ng pagtaas ng buwis, ang isang mabuting nagawa natin ay napondohan natin ang ating mga kailangan gawin para sa ating bansa, at hindi na kailangan parating na deficit ng hindi kailangan parating utang ang panggagalingan ng pondo para sa mga importanteng proyekto at puhunan para sa taong bayan at infrastruktura. At dahil doon, dahil gumanda ang sitwasyon ng ating kabanang bayan, gumanda rin ang ating reputasyon sa mga mananalapi. Kaya bumaba ang interest rate na binabayad natin. Biro mo, Joe, ang Indonesia, isa sa top 20 economies of the world, ang binabayad ng interest ay 6%. Tayo, 5.6% lamang. Ibig sabihin, maganda ang ating rating hambing sa ibang mga kahit na mas mayamang mga bansa. At nagkaroon tayo ng pondo para mamuhunan nga doon sa binanggit ko kanina. At lalo naging importante ito noong panahon ng global recession, tayo ay dahil meron tayong pondo na pambuhos ngayon, kahit na lumaki ang deficit natin ngayon dahil sa mga nakaraan, mababa, ay nakaya natin na mag-survive ang ating bansa at manatili ang positive growth rate sa panahon ng krisis. Kaya, Joe, kahit na mahirap yun, kahit kailanman, hindi ako umiiwas na gumawa ng mahihirap na desisyon. Alam ko, bumagsak ang aking popularidad. Ngunit, alam ko rin na kailangan may mamumuno may leader na dapat ayusin ang pananalapi ng ating bansa upang sa ganun makalihim ng bagong pondo na para matustusan yung pangangailangan ng ating mamamayan. Very unpopular yung naturang decision, pero yun talaga ang kailangan. Hindi kayo nagdalawang isip na gawin po ito.
napaka-importante yung ganun. Kasi kung hindi, kung wala tayong pondo, di parating para sa mga serbisyo, mga proyekto, lahat kailangan nung araw. Basta maglagay ka ng infrastructure project, kailangan utang kasi walang manggagaling sa buwis. Eh di gano'n na lang parati, dadating ang araw, yung inuutang natin pupunta na sa bagbayad ng interest. Eh di pati mga proyekto hindi natin mapupuntuhan kahit na sa utang. So talagang importante na hindi tayo umabot sa ganong sitwasyon. Hindi na bali bumaba ang survey, basta matulungan yung ating Basta, mga kababayan. oo, bumaba ang aking survey, tumaas naman ang survey ng ating bansa. Okay, sa maraming magagandang nangyari sa ating ekonomiya, alin pa may tuturing ninyong milestone achievements sa inyong administrasyon, Madam President? Napakarami, Joel, dahil layo na ang naabot ng ating ekonomiya mula nung ako ay umupo 9 years ago. Ang isa masasabi ko, yung level of economic activity sa ating bansa ay nag-ibayo. Makikita natin ito sa mga pagpalawak ng mga negosyo at puhunan ng mga malalaking korporasyon gaya ng Ayala, SMC, Gokongwei, Jollibee, SM. Yung stock market nagdoble doon sa ating administrasyon at walang mga skandalo gaya ng BW. Maging yung top 1,000 corporations, umakyat ang income nila from 100 billion to 700 billion. Pero maging yung mga middle-sized companies din ay nag-flourish sa ating administrasyon. Yung pabahay, yung pagtayo ng mga bahay sa ating administrasyon ay higit sa iba. At 2 milyon ang nag-graduate mula sa extreme poverty at lumaki ang middle class. Kaya malaki ang demand para sa mga consumer goods and other items, kaya rin malaki ang production at kaya rin nag-survive tayo dito sa ating economic crisis. Lahat nito, sa economic crisis ng mundo, kaya lahat nito ay merong epekto sa buhay ng nakararami ng ating taong bayan. Kaya hindi ito lip service. Itong ating pamalaan na 9 na taon siyang tumagal ay napatunayan na may pangmatagalang epekto sa buhay ng taong bayang Pilipino. Halimbawa, kalsada. Nagtayo tayo ng halos 50,000 kilometers. Yung nakaraang 3 administrasyon, 34,000 kilometers lang sama-sama na sila. Oo. Yung farm to market road, 18,000 kilometers. Sa nakaraan, 3,000 lang yata. Yung PhilHealth, no, ako ay pumasok, mga 29 million lang ang may health insurance, yung mga nagsasweldo lang. Ngayon, 82 million na. Yung turismo, nag-triple. Ang numero ng turismo pumapasok. Yung BPO industry, noon halos wala. Ngayon, $7 billion industry na. Itong taong ito, magiging 7 billion. Yung pag-usbong ng Subic Clark, yun ay nagpapatunay, ito ay dahil sa infrastruktura na nakatukoy sa ating super region strategy. Yung RORO, na napapababa ang gastos ng transportasyon ng pagkain mula sa Mindanao hanggang Luzon. Yung mga teacher na nung araw 9,000 ang sweldo, ngayon 14,000 ang kanilang sweldo. Nung araw, nung 1999, yung utang natin higit pa sa ating GDP. Ngayon hindi na gano'n, bumaba na ng 63%.